What's up mga ka-viewers? Nakasakay na nga tayo ng jeep papunta hanggang UP Gate lamang. Pero may masasakyan tayo na hanggang sa loob nito. Ayan, say hi guys! Ayan, mga nahiya pa yan sila. At nakarating na nga tayo sa UPLB Gate at ito ay napapalibutan ng iba't ibang cafe o restaurant. So hi classmates, nandito tayo ngayon sa UPLB. Pagpasok na natin, ito na agad ang ating matatanaw, ang Carabao Park at ang dalawang building na nasa paligid nito. We are the Lakwachera ladies. Kung saan nakakarating, yung isa taga saan? Magdalena. Yung isa? Ila. Yung dalawa? Bae. Yes! Diyan lang. Ayan. The Carabaos. Ang Kwek-Kwek Tower sa UPLB ay matatagpuan sa UP College of Agriculture. Karaniwang tinatawag na Kwek-Kwek Tower dahil ang tuktok nito ay kahawig ng Kwek-Kwek. Ito ay malapit sa Sea Park sa kaliwa ng Kwek-Kwek Tower. The pedestrian lane at the UPLB is more than just a walkway. It's the kind of spot that makes you pause and take a photo just to hold on to the moment. So hi guys, ayun yung College of Arts and Science building. Ito nga pala si Oble. Oble is short for oblation, the famous statue that symbolizes the University of the Philippines. Si Oble ay simbolo ng pag-aalay ng sarili para sa bayan, kaya nakabukas ang kanyang mga kamay at walang damit, bilang tanda ng sakripisyo at kalayaan. Fun fact, ang original na oblation ay gawa ni Guillermo Tolentino. It was first placed in UP Diliman, and later bawat UP campus ay may kanya-kanya ng replika, pero iba-iba ng style. Mariyang may dalang banga. So there's this student superstition na kapag daw nakita mo na nakababa yung jar na dala niya, you will fail your final exams. Last Saturday, October 25, we dined, relaxed, and enjoyed good food and great finds at the UPLB Saturday Bazaar. So kung hindi ka pa nakakapunta, there's still a chance this coming November 8 and November 15. Ang Carillon Tower ay ang most iconic landmarks dito sa UPLB. Ginawa noong 1950, it serves as both a clock tower and a symbol of the university's tradition. May tumutunog na bell dito kada oras, kaya maririnig mo yan kahit nasa Freedom Park ka lang. Maganda dito especially during sunset, kaya if mahilig ka sa pictures or gusto mo na lang mag-relax after class, this is the perfect place. Alam niyo ba na ang Baker Hall ay isa sa mga pinakamatandang buildings sa UPLB at may malaking historical importance. Dati itong gymnasium at ginamit bilang detention area noong World War II. Hanggang ngayon, matibay pa rin ito at simbolo ng kasaysayan at katatagan ng UPLB. Kaya kung bibisita kayo dito, huwag kalimutang silipin ang Baker Hall. Welcome to the UPLB Freedom Park. Ito ang pinaka-heart ng campus. Dito usually nag-aabang ng sunset ang mga students, nagja-jogging, pipiglik o minsan naglalaro ng soccer o kahit badminton. Ang ganda, di ba? Ang wide ng open space, perfect para magpahinga after ng class o mag-bonding with friends. Minsan may mga events din dito like concert at org fairs. Ang D.L. O'Malley Hall ay isa sa mga pinaka-iconic na building dito sa UPLB, kung saan ginaganap ang mga graduation, seminars at big events. Guys, tataas tayo. Guys, tataas po tayo para makita ang museum. Yan, bago tayo tumaas, andito ang Circa Hotel. Yeah. Ang Circa Hotel or Circa Residence Hotel is managed by the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Dito usually nag-i-stay ang mga visitors, researchers, or guests na pumupunta sa UPLB for seminars and conferences. Pero syempre open din siya for tourists or families.
So yan mga kalakwatsara, dapat pagpupunta ng forestry ay dapat nakapang ayan, dapat hindi tayo aesthetic, dapat nakapang jogging tayo kasi pataas siya, pagod na yan sila oh. Magdala ng tubig, mag-warm up. Wow! Pero aesthetic. Wow! And now guys, mga ka-viewers, nandito na tayo sa UPLB Museum of Natural History. Ang tagong-tagong museum dito. Yan. What? Ang UPLB Museum of Natural History ay isa sa mga best spots dito sa campus. Dito makikita natin ang napakaraming collections ng hayop, halaman, insekto at fossils na nagpapakita ng yaman biodiversity ng Pilipinas. Bukod sa exhibits, nagko-conduct din sila ng research para maprotektahan ang ating kalikasan. Open sila Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Sadly, sarado sila nung pumunta kami. Ang Department of Science and Technology o DOST ay may malaking presensya sa UPLB sa pamamagitan ng iba't ibang programa at inisyatiba na nagdadala ng maraming benepisyo. Finally, nakasakay na rin ng mga nag-hiking at pababa na nga kami ng bundok. At pagkatapos nan, pumunta kami sa McDo at kumain. Alam niyo ba kung bakit sikat ang Rainbow Pedestrian Lane sa UPLB? It's not just a colorful walkway. Simbolo rin ito ng equality at inclusivity sa campus. Ikabu? So, ito nga pala ang main library ng UPLB. Ito yung isa sa mga tahimik pero isa sa mga importanteng lugar dito sa campus. Lalo na sa mga estudyante na mahilig mag-aral, mag-research or magpahinga habang nagre-review. Meron silang collection of books, journals, research papers, and even online resources. May air-conditioned study area din, wifi, perfect place para sa mga estudyante na gusto ng productive na study session. Ito nga pala ang SIRCA o ang Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Dito nagaganap ang mga research, training at programs para sa agricultural development sa buong Southeast Asia. Ang Sining Makiling Gallery dito sa UPLB ay isang place kung saan makikita mo ang mga artworks ng mga estudyante, teachers at local artists. Keep exploring, keep learning, and keep the UPLB spirit alive. Bye! Please like, share, and subscribe! Tara, sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar